Kumusta mga brad? Isa nga po ang brand na Kymco sa may mga unique na itsura pagdating sa kanilang mga motor. Unique ibig sabihin ang gagwapo ng mga motor nila. Alam naman na kasi natin na halos lahat ng mga motor dyan magkakamuka na lang. Babanggitin ko pa ba isa-isa? Wag na. Alam nyo naman kung ano yung mga motor na tinutukoy ko. Example na lang sa motor ni Kymco na may unique na itsura pero napakagwapo. Wala iba kundi ang kanilang KRV 175. Kung ikukumpara nga po dyan sa ibang motor na nandito sa atin, wala po siyang kamuka. At kung meron man, hindi masyadong halata. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, doon nga po sa Taiwan naglabas po si Kymco ng isang panibagong or bagong kakaibang scooter na nakahanay nga po sa kategory ng 160 to 165cc. At ito nga po ang kanilang RTSR 165. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, kakaiba talaga siya kung ikukumpara doon sa ibang scooter. Kaso yung headlight niya medyo dilat na parang mata nga po ng bangag. Ibig sabihin napaka-aggressive ng datingan niya. Kaso lang kahit mag-tumbling-tumbling ka pa dyan, wala kang mabibiling ganitong motor dito sa Pilipinas. Sa ngayon, yes po, kasi available lamang ito doon sa Taiwan. Pero syempre hindi po natin inaalis ang posibilidad na ilabas ito ni Kymco dito sa Pilipinas. Kailangan lang natin mag-think positive. Positive. Katulad nga po ng inaasahan kapag motor ni Kymco doon sa Taiwan, pang malakasan talaga yan. Kaya itong RTSR 165, pang malakasan din po ito. Kaya dahil dyan pag-usapan na naman natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco RTSR 165 na mayroong 164.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating nga po sa kanyang power, ito nga po ay mayroong 16.8 horsepower. At yun na din po talaga yung info na binigay nila. Wala po tayong idea pagdating sa kanyang torque at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero dahil nga po nandoon pa siya sa Taiwan, mabagal pa yan. Pero kapag nilabas na sa Pilipinas yan, panigurado mabilis na yan. Mabilis na sumemplang yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7 liters fuel tank capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/12 sa harap at 120/70/12 naman sa likuran. Syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Ganon nga po kalupit yung mga motor ni Kymco. Talagang hindi tinitipid pagdating sa mga pangmalakasang features. Kumbaga priority talaga nila yung safety ng isang tao. Pero dito sa Pilipinas kahit naka triple ABS pa yan, hindi gagana yan. Basta ang bumangga, giba. Ang kanyang seat height ay may taas na 795mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 125 kilograms. So para nga po sa isang 165cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po magmula headlight, taillight, signal lights, naka LED na po lahat. Pero ang kanya nga pong pinaka headlight, naka LED projector po. Ibig sabihin talagang malakas ang puga. Parang nakadilat nga lang na mata. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display na maganda nga po yung pagkakadali nila. Kung sa bagay madalang ka na lang makikita sa brand na to na naka-analog yung gauge panel niya. Nasa ibang level na kasi talaga sila. At syempre ito po ay naka smart key system or naka keyless po siya na usong-uso nga po ngayon sa mga bagong motor. At pagdating nga po ng panahon, halos lahat ng motor naka-keyless na talaga. Maliban nga po doon sa dual channel ABS, mayroon din po itong TCS or traction control system na just in case nga po duman kasi isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero I doubt nagagana yan dito sa atin. Masyado kasing boring pag walang tumatumbling. At syempre hindi pwede mawala ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat pa yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ng 106,500 New Taiwan dollar na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 192,000 pesos. So para nga po sa isang 165cc na scooter na may presyong ganon, nakakatindig balahibo nga po talaga yon. Pero kasi kompletos ricados naman siya, ang lulupit ng specs at mga features niya. Kaya din siguro ganon. Pero yun lang naman po ay presyo doon sa Taiwan. Mahal din po talaga ang presyuhan ng motor doon. Mahal na kakaiba pa. Pero alam nyo ba, bukod nga po dito sa Kymco RTS R165cc, meron pa po siyang kapatid na RTS 135cc. Yes po, meron po itong 135cc version. At sa kanila nga pong dalawa, mas nauna yung si 135cc kaysa dito sa 165cc. At kung titignan nga din po natin yung itsura nilang dalawa, wala pong pinagkaiba sa kanila. Paras na paras po yung pagmumukha nila. Kumbaga sa engine displacement lang talaga nagkatalo. Kung ano yung mga features na nandito sa 165, meron din po doon sa 135cc. Hindi ko lang sure pero parang may napansin din ako nito na 125cc. Hindi ko lang sure. Napakadaming mga magagandang motor pa nga po ni Kymco na hanggang ngayon hindi pa nakakarating dito sa Pilipinas. Kapag nagkataon na nilabas nila yung mga motor nila dito sa atin sa Pilipinas, I mean yung mga motor nila na nandoon lang sa Taiwan, paniguradong marami talaga matutuwa. Si mama lang yata ang hindi matutuwa. Kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, unique yung mga design nila. Medyo nakakasawa na rin kasing panoorin or tignan yung mga motor na magkakamuka. Minsan nga yung original pa yung napagkakamalang peke, tapos yung peke na pagkakamalang original. Pambihirang buhay. Kaya sana lang talaga ilabas nila ang motor na ito dito sa Pilipinas para naman marami na ang pagpipilian. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.